morning guys! Welcome back again to my YouTube channel. Makulimlim ngayon sa labas. Hindi ko pa na-check kung ngayon, gaano kalamig. Kasi kagising ko lang kanina. Then dinaya ko kaagad yung aking lulutuin. Di ba nagmarinig tayo kahapon ng fried chicken. Tapos gumawa ako ngayon ng gravy. Para partner, ala Jollibee. Kasi nami-miss ko na yung chicken with gravy, kaya gumawa ako. Nakaka-miss naman. So, ayun nga guys. Si Marvin naman, maagap siyang umalis. Ay, hindi. Hindi ko na malayan kung anong oras siya umalis, pero parang feeling ko maaga. Kasi 9, hindi ngayon 7 or 8 yung pasok niya. 9 daw yung pasok niya, kaya parang mga naman nata siya umalis. Mga before 8 siguro siya umalis dito sa bahay kasi kanina nagising pa ako, nakayakap pa ako sa kanya, nagsiselfone pa siya. Tapos sabi niya maya-maya pa daw siya alis, kaya natulog uli ako. Tapos nagising lang ako nung humalik sa office niya, alis na daw siya. Tapos paggising ko, hindi daw niya makita yung sombrero niya para sa trabaho. Di ba yung Tim Hortons meron silang sombrero? Tapos sabi ko, hanapin ko na lang siguro mamaya. Or baka daw naiwan niya last time. Tapos sabi niya, sige be, pag may time ka, patingin na lang nung sombrero ko kung nandiyan sa kwarto. Kung nandiyan naman yun, makikita ko naman yun mamaya. Pero mamaya ko hanapin. Kasi nagugutom na talaga ako. Ayan, nagpiprito na ako ng chicken, 2 yan. Yung isa babaunin ko. Ayun lang kakainin ko mamaya, walang rice. Kasi hindi na tayo nagre-rice ng gabi. Kaya medyo papayat na tayo. Tapos ipakita ko sa inyo guys yung itsura ngayon ng labas. Makulimlim talaga ngayon. Ayan. Makulimlim ngayon eh. Hindi, yan. Kahapon kasi ang liwanag, diba? Nung nagbe-vlog ako dun sa may bintana, napakaliwanag. Malamig pala ngayon, no? Ayan. Para siyang uulan, pero hindi ko pa na-check. Mamaya ko na lang i-check, guys. Tapos guys, alam nyo ba? Sinabihan ako ng manager ko na wag na daw pumasok ng panghapon. Di na ako papasok ng hapon. Kasi, pang umaga na ako. Mas gusto ko talaga yung pang umaga guys. Kasi, syempre, pag pang umaga ako, mas madami akong time sa hapon. Kasi pag pag gabi yung duty ko, 3 to 11. Pag uwi ko, hindi pa ako agad nakakatulog. Video call ko sila mama, kausap ko sila mama. Then, nag-install na nga pala sila mama ko ng CCTV. Nagbili sila ng CCTV nung sa Shopee, isa. Kasi hindi siya gumagana, sira. Sayang yung bili. Nagbili pa naman sila ng ng parang SD card para nga ma-record yung mga kuha ng CCTV. Hindi talaga siya gumagana. Ayaw siyang mag-connect. Tapos kahapon, may order uli si mama ng 2 CCTV. Yung CCTV nila mother is gumagana. Kaya kagabi, nung pag-uwi ko, ka-video call ko sila. Tapos, inilagay muna nila sa sala yung isang CCTV. Kasi, ilalagay ni mama yun dun sa may tabi ng bahay kasi may underground kasi kami dun sa bahay namin at pinapaupahan niya ng mama ko. Meron kaming rent, parang 2 kwarto siya. Parang isang bahay na din kasi 2 kwarto, may kusina, may CR din siya. Tapos may sala din siya, yung underground namin. Lalagyan ng CCTV ni mother dun. Kasi dun sa lugar namin, ang dami na kasi ngayon magnanakaw. Ang hirap na. Tapos, minsan kasi mag-isa lang yung kapatid kong bunso kasi syempre may trabaho ang papa ko. Tapos sa mama ko rin, racket sa pagiging Sun Life advisor ng mama ko. Nag-start ang mama ko ng pagiging Sun Life advisor is, last year, April. Tapos, parang noong una, nahirapan pa si mother. Tapos ngayon, go na. Medyo madami na siyang napapasok na kliyente. Tapos, lagi siyang sumasama sa mga seminar. Tapos, soon to be manager na din. Parang na-offeran na siya ng manager ni mama na maging manager daw. Nagpo-promote na sila ngayon ng mga pagiging manager. Kasi si mama, madami siyang naipasok. Tapos yun, kakapromote lang din ni mama yesterday sa personal collection. Parang dati kasi hindi ko tanda. Manager siya. May mga tao siya nagbebenta ng mga personal collection. Yung personal collection guys, yun yung parang mga sabon,
sabon panlaba, yung mga ganun. Basta madami siya. Dati kasi seller lang si mama hanggang sa naging manager siya. Last year din ata siya na-promote. Tapos yun, na-promote ulit siya. E di, mas malaki na yun sa sahod din ni mama. So, may sahod siya sa Sun Life, may sahod siya sa personal collection, tapos may iba pang racket yung mama ko. Kasi nagbebenta-benta rin niya ng mga TV, mga ganyan. Parang pinapahulugan. Ayan. Tapos, kaya goods na si mother. And, meron na rin insurance yung mother ko. Pang ano niya, retirement fund niya. Si papa ko hindi na siya pwedeng kumuha ng insurance dahil nga na heart attack na siya, and pag mga critical na ganun na, possible pa kasing bumalik. Kaya ayun. Tapos yung kapatid ko lalaki, yung solo namin, nag-iisang lalaki namin, meron na din siyang insurance. Siyempre, para prepare na lahat, 'di ba? Tapos yung bunso namin, si Princess, meron na din siyang insurance. Bali, yung insurance niya naman ay pang pang college niya, yung pang college nga niya, para pagdating ng college, kasi syempre senior na yung papa ko. Siguro siguro mga 60, hindi ko alam, basta mga 60 plus na si papa pag dumating na yung time na nasa college na yung bunso. Tapos ako syempre, ako yung nasa mga 30 plus na syempre. Para merong naka-ready na, hindi na yung kung magka-college siya si Princess, doon pa maghahanap ng panggasto sa college, na at least may naipon na para sa pang-college niya. Tapos kahit sang school niya gusto, kasi umiikot lang ng umiikot yun yung sa insurance niya. Yan, hanggat hindi namin kinukuha. Nakakailang taon na ba yun? 2 years, 3 years na ata yung insurance ng dalawang kapatid. Tapos yung mama ko, last year lang siya kumuha ng insurance. Hey! Tapos, ayun na nga, yung mom ko, super sipag yan. Monday to Sunday din niya nagtatrabaho. Parang ako, guys. Walang tigil din sa pagtatrabaho, paghahanap buhay. Doon ako nagmana kay mother. Super sipag, madiskarte talaga. Tapos, ayun. Tapos, ang sinabi na nga sa akin nung may pinakita kasi sa akin yung manager ko hapon. Patago pa kanya pinakita Parang card, nakalagay yung name ko. Sabi niya, morning shift na daw ako sa Monday. Tapos, nung sinabi ko, nag-thank you ako, nakangiti ako. Masaya ako kasi, syempre, magkakita na uli kami ni Marvin. Kasi, syempre, parang salungat kasi minsan Pag minsan, aaga pa siya ng alis, gawa nga nang nagre-review siya sa library. Nakikita ko naman, guys, wag naman kayong maghinala. Nakikita ko naman yung mga chat nila ng magkakaibigan, nandun sila sa library. Kasi chinachat siya ng mga kaibigan niya. Nandito yung isang phone. Nandito yung isang phone niya, tapos nagtutunog kasi siya, tumutunog. So nakikita ko yung message ng kaklase niya na, John kasi yung tawag nila kay Marvin. Nasan daw si Marvin, tapos nandun si Marvin, nag-send ng picture si Marvin, nasa library nga siya, nagre-review. Kasi syempre, ayaw niyang mababa yung grade niya kasi sayang nga magiging honor student kung baga graduate. Kasi last sem na Tapos ayun, magkaka-time na kami, paggabi, syempre, pag uuwi siya mga 6:30, 7:30, 8:30, at least may time pa rin naman. Pag umaga kasi, syempre, minsan 12 yung pasok niya, minsan aalis siya ng mga 9, minsan tulog pa kasi ako, minsan 10:30 na ako gigising, so hindi ko na siya naaabutan. Minsan pinipilit ko rin gumising na maaga para sabay kami mag-breakfast ni Marvin. Tapos mas mahaba ng time kong magluto-luto, kasi yun talaga yung gusto ko, makapagluto-luto ako ng pagkain namin ni Marvin. Ay, sure na naman, mananaba na naman tayo, guys. Mananaba na naman tayo. Kasi nakakataba talaga kapag lagi kaming kain-kain. Nung nagpang umaga ako, nung dati sa downtown, pang umaga na ako. Di ba namilog talaga ako, guys? Kasi lagi kami sabay kumakain ni Marvin. Gabi kumakain talaga kami. Siguro pagkakain na kami, konti na lang yung kakainin namin. Konting rice na lang, gano'n na lang, guys. Tapos, alam nyo, isa-isa akong nilapitan ng mga katrabaho ko kahapon nang nalaman niyang ipang uumaga na ako. Tapos sabi nila, gusto mo ba? Ayaw mo na ba sa amin? Tapos sabi ko, hindi. Ano naman, kasi sabi ko nga nalulungkot nga rin ako.
Pero kasi gusto ko rin kasi syempre yung sa amin ni Habi. Pero sabi nila, okay lang yan. Kasi ganun din naman nang nangyari dun sa isa nilang kasama. Parang pinang-uumaga, tapos babalik sa hapon, babalik sa umaga. Tapos naging regular na. Good daw yun para sa akin. Kasi syempre, sabi ko rin, ang hirap naman tumanggi kasi syempre, ano din, bago pa lang din naman ako. Sabi noon, never say no. Sabi nila, kung saan man daw ako i-assign, go lang daw. Kasi mas gusto daw ng mga manager yon. Tapos sabi nila, hindi ka ba mahihirapan na ganun kaaga? Kasi syempre, 6:45 dapat magsisimula na kami. Kasi minsan ganun eh. Pero depende rin sa tao. Ako gusto umaga pa ako nagsisimula para mabilis ako matapos. Tapos hindi ba ako mahihirapan daw? May bus daw ba dito sa amin ganyong oras? Sabi ko wala namang problema, may bus na naman ang ganyong oras. Kasi iniisip nila, sabi nila, nandun yung mga boss, medyo bantay sarado, ganyan-ganyan. Kasi minsan syempre nakapag-phone kami. Pero syempre daw pag umaga nandun mga boss, medyo hirap din. Kasi dapat work lang. Sabi ko wala namang problema, sabi ko. Okay lang naman, lang naman, pag nagpo-phone lang naman ako, parang titingnan ko lang kung may message si Marvin, may kailangan siya, ganyan-ganyan lang naman, sabi ko. Tapos, good din daw kasi makikita rin na kami ni Habi. Tapos, syempre, iniisip ko sa summer, hindi na kami makakagala ni Marvin pag panggabi ako, diba? Tapos, makakapasyal-pasyal na kami. Edi sinabi ko kay Marvin kahapon, tawan-tuwa siya. Edi makakalabas-labas na nga rin daw kami, diba? Pagka-out ko sa work or hintayin ko siya sa Scarborough Town, pasyal-pasyal kami Scarborough Town. Kasi parang nakakalabas-labas na lang kami, parang before ako pumasok, papasyal kami sa Scarborough Town ng mga 30 minutes or 1 hour lang. Tapos kapag Sabado at Linggo, may work ako ng umaga, tapos minsan gabi na ako na-out. Susunduin niya ako, tapos doon lang kami nagkaka-time lumabas, ganyan. Parang Sabado at Linggo na lang din halos yung time namin lumabas. Pero minsan, kaysa magpasyal-pasyal kami, kakain na lang kami, tapos after kumain, uwi na kami. Kasi pagod kami parehas eh. Si Marvin lalo pagod, kasi si Marvin, pagod yung utak, pagod pa yung katawan. Kasi everyday maagap din yung pasok niya. Pero at least may Friday siya na wala talaga siyang pasok, guys. Nalulungkot lang ako. Kasi syempre super babait lahat ng mga kasama ko dun sa, sa afternoon shift. Tapos yun nga, guys, may bago kaming kasama. Bali nung una, di ba sabi ko may bagong isa. Tapos ngayon, nagulat ako may bago uling isa. Yung pala kapatid nung bago. Parang ni-refer niya ata yung ate niya. Hindi ko kasi alam kung may hiring. Tapos nagulat na lang ako meron ng bago. Kasi wala din naman sa kanilang sinasabi na may hiring. Kasi nagulat din sila yung mga kasama ko na may bago na. So, siguro na din nila for morning shift na ako kasi may mga bago na. Dahil may mga machine na i-open daw. Pero hindi ko alam kung kailan. Pero magtatanong uli ako kung may hiring. Kasi that time kasi mayroon na daw kasi na pasok. Tapos may magbabakasyon kasi for 1 month. So, hahanap sila kung sino yung tatrabaho dun sa pwesto ng magbabakasyon. Ay, check ko lang pala yung chicken ko, guys. Ayan yung chicken ko, guys. Hindi siya sunog, in fairness. Kunti lang yung mantika ko. Gusto ko sana yung parang yung makapal yung balat, parang pang Jollibee. Kaso kailangan natin ng madaming mantika. Eh, syempre, titipid tayo. Hindi pwedeng punuin ko to ng mantika na Kaya ganyan na lang. Okay na yan. At least yung lasa masarap naman. Tapos, ito na naman yung gravy na ginawa ko, guys. Ayan. Masarap yan, lasang Jollibee. Charing. Gusto na yung Marvin tong gravy ginagawa ko. Masarap daw. Ayan. Ayun, maninibago na naman tayo sa routine ko, guys. Kasi parang nasanay na din ako. Napapaisip nga ako, gigising na ako ng maagap. Kasi syempre pag panghapon ako, inano din nila yung sa akin, gigising daw ako ng maagap. Ganon. Tapos, nasigising na ulit. Kasi syempre pag umaga, parang ang sarap-sarap pang idiretso yung tulog. Nakakatulog talaga ako ng mahaba-haba. Nakaka 8 hours ako. Pero pag pag pang umaga ako, ang pinakamahaba ko minsan natulog 6 to 7 hours. Hindi ako nakakompleto ng 8 hours. Sobrang bihira. Kasi late din ako natutulog. Ewan ko ba, late ako nakakatulog. Tapos ayun, syempre pag morning, madalian na talaga. Hindi na naman tayo makakapag-ayos-ayos. Charing. At least naman, may lip tint naman tayo dyan, tsaka may kilay na naman tayo. So, no need na naman maglagay ng kilay.
Hindi na tayo nagmabali, maglalagay ba tayo ng kilay, ganyan. At least, di ba? Tapos ayun, bali ang magiging routine ko na naman, gabi pa lang naka-ready na yung babaunin ko for tomorrow, di ba? Tapos yung mga uniform ko, naman kasi nilalagay ko na sa locker ko. Kasi gano'n yung ginagawa nila, bit-bit nila yung for 1 week na uniform. Tapos yung iba naman, suot na nila yung uniform nila pagpasok. Naka-ano lang sila, naka-jacket lang. Minsan ganun din ginagawa ako kapag nagmamadali na ako. Natamad akong bit-bitin yung damit ko. So, sinusuot ko na lang. Hindi naman siya nagugusot. Okay na yun. Guys, nagagayak na ako papasok sa trabaho at bukas, last day na natin. Mamimiss ko. Hindi, sabi ko nga sa kanila. Sabi ko doon sa isa, yung super bait talaga sa akin. Sabi ko, magkikita pa rin naman tayo, 'di ba? Sabi ko kasi bago ako umalis, papasok na kayo. Sabi ko, magkikita pa rin naman tayo. Kakamusta na lang. Sasabi nila, mabait din yung mga pang-umaga, huwag kang mag-alala. Sabi nila sa akin, magiging close mo rin sila parang sa amin, 'di ba? Nakakaano ba? Kasi syempre sa lahat talaga, yung parang wala, sa lahat ng mga nagtitrabaho ko, dito lang talaga sa shift na to, yung talagang wala akong masabi, wala akong nireklamo talaga. Kasi super babait nila, tapos lahat nagtutulungan talaga guys. Kaya yung dalawang bagong Pilipina, pero yung dalawang Pilipina citizen na sila, tuwan-tuwa sila, gusto nilang mag-stay dun sa work namin. Pa lang, yung isa 1 week na, yung isa isang araw pa lang. Kahapon kasi hindi siya nakapasok kasi yung oath-taking ng citizenship daw. Tapos yun, nung nagkausap kami nung first day ni ate, sabi niya sa akin, gusto daw niya doon. Kasi halata daw na super babait daw. Kasi ngayon daw, hindi na daw niya iniisip yung mga magagandang trabaho. Gusto na lang daw niya, may peace of mind daw siya, ganyan. Tapos sabi, gusto niya maging regular kasi yung nagtuturo sa kanya super bait daw. Tapos nag-share ng mga benefits nila dun sa company. Tapos sinasabi super bait. Tapos sabi ng isa oo nga, nagsisimula sa manager. Kasi yung mga manager natin, ate, ang babait din. Sabi ko, super babait ng mga manager natin. Super maintindihin talaga sila, sabi kong gano'n. Kasi nga nung one time, nung nagpaalam ako para maaga pa akong uuwi. Kasi naghahabol ako ng bus dahil wala naman ako sariling sasakyan. Wala naman talagang sasakyan talaga. Sabi, okay lang daw, walang problema sa kanila na umuwi ako ng maaga para mahabol ko yung bus kaysa mag-intay daw ako ng matagal. Baka mag-isa na lang ako dun sa labas. Naawa sila na mag-isa lang daw ako. So guys, naglagay ako ng coating blush on sa pisngi. Tapos wala naman ako nilagay sa kilay ko kasi okay na naman. Pantay na siya kasi tumubo na yung buhok ko dito. Diba? Hindi na siya ganun na super napis dyan. Tapos naglatay lang ako ng lip tint. Nag-lip tint lang ako ng konti. Tapos sabi nung katrabaho ko, kasi yung Pilipinang pang umaga, ang ganda daw mag-makeup si ate. Yung parang naglalagay siya ng eyelashes, ganyan. Maglagay din daw ako kasi bagay daw sa akin. Sabi ko, bihira lang kasi ako maglagay-lagay ng ganun kapag may mga, may mga pupuntahan lang kami ni Marvin. Pero pag sa trabaho, nahiya ako mag-makeup kasi hindi naman mga naka-makeup yung mga nasa factory. Tapos ako pulpak ang makeup, no? Kaya pag nagsuot ako ng lipstick sa trabaho, tuwan-tuwa sila kasi bagay daw nga sa akin yung, lalo na yung last time na lipstick na ginamit ko, bagay daw sa akin yung medyo makulay na labi. Kasi syempre yung minsan dark, parang yung lip tint kong isa parang maroon. Yun yung ginagamit ko, tapos ang bilis din niya mawala. Tapos yung naglagay ako ng parang medyo light. Ayun, bet na bet nila sa akin. Natutuwa sila pag nakikita nila sa akin. So guys, magpapaalam na ako. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Salamat po sa lahat na sumusuporta sa amin. Thank you so much po sa mga nagme-message po sa amin, na mga silent viewer namin na naniniwala sa amin. Na sinasabi nila na kaya daw namin
na kaya daw namin dito sa Toronto, kaya din namin sa ibang province kung sakaling lilipat kami para lang makuha yung permanent resident namin. Naniniwala din daw sila na makukuha namin yung permanent resident namin dito sa Canada. Di ba nakakataba ng puso pag yung mga kapwa Pilipino mo susuporta talaga dun sa ganong pangarap ng ng kapwa kababayan mo. Kasi syempre may mga ibang kapwa kababayan natin na hindi sumusuporta sa mga ganon. Nasasabihin nila mahirap daw ganto ganyan. Puro negative na yung sinasabi, 'di ba? Kasi syempre ibang-iba na nga yun dati. Yung pagpasok nila dito, madali pa. Tapos ngayon, ang hirap na, ang dami ng mga atsucho na kailangan. Pero kaya natin yan, fighting. Ano lang natin yan, basta magagawa naman lahat ng paraan, lahat ng bagay, nagagawa ng paraan, tapos sabahan pa natin ng dasal, diba? So, kaya natin yan, guys, walang sukuan. Diba? Walang sukuan sa mga nanonood sa akin ng mga international student. Malalampasan nyo rin yan. Makakaipon din kayo ng tuition tulad namin, nakaipon kami ng tuition for 2 sem. 2 sem kasi yung first tuition, diba, before tayo magpasa ng mga requirements, magpapasa tayo ng down payment. Tapos yung kalahati ng tuition, babayaran mo before mag-start yung school. Tapos yung 4 months namin ni Marvin dito, wala naman kaming naipon dahil nga puro part-time yung trabaho ko. Parang konti lang yung oras ko hanggang sa isinaba ko na yung sarili ko sa 13 hours a day na trabaho at Sabado at Linggo na trabaho. Grab tayo ng grab ng oras. Sa awa ng Diyos, nakompleto naman natin yung last na 2 tuition na ipon naman. Pero syempre, hindi lang naman sa akin yon kasi may konting ipon din yung asawa ko na umabot na magkano ba yung nadagdag ni Marvin. Siguro sa kada 4 na buwan niya, nakaipon naman ata siya ng mga 1.5 to 2K ata yung na-add niya dun sa naipon ko. Siyempre, lagi namang share kami Kasi siyempre yung iba daw na, nagtatanong sila kung paano daw namin hawakan yung pera namin, kung kanya-kanya daw kasi yung kalimitan, yung mga kakilala ko, yung mga kasing idadang ko lang, na may mga partner din sila dito. Kanya-kanya daw sila ng pera. Sa amin naman ni Marvin, hindi naman kami kanya-kanya. Parang magkaiba lang yung kala nila, naka-joint account kami. Pero magkaiba kasi yung account namin. Ang ginagawa nga lang namin, chine-check-check na lang namin kung magkano yung laman namin. Bawat isa, tapos pinagsasama namin. Tapos yun, kung magkano matitira. Pero sa akin ako nagbabayad ng bahay, grocery. Tapos, ano pa ba? Ang kay Marvin, binabayaran lang niya dun sa sa kanyang nasasahod ay yung transpo niya, saka yung load niya. Kaya sabi, ipon-ipunin lang, tapos kapag may kailangan tayong gastusin ng malaki, pagsasama natin kung magkano yung total, ganyan. So, paalam na kami. Ay, ako lang paalam na ako, guys. Bye-bye!